Magandang gabi kapatid kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na The Consequence of Your Choice. Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang magbigay gabay at paalaala sa bawat isa kung ano ba ang kahinatnan ng pagpili nila na kanilang nais gawin para sa kanilang buhay, at kung saan mayroon lamang dalawang choices pwedeng pagpilian ng tao, at dapat mataman niya itong pag-isipan para hindi niya pagsisihan sakaling namamali siya ng ginawa sa kanyang pagpili. At ito ang mga pwedeng niyang pagpilian. Una, sampalatayanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pangalawa, ang tanggihan ang ino-offer na kaligtasang bigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa kanilang kaligtasan. Yan po yung dalawang choices na pwedeng pagpilian ng mga tao. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng mga consequences batay sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan na maaari nilang danasin. Depende kung ano ang ipinasya ng tao na piliin niya sa kanyang buhay. Una, kung ang pinili ng tao ay sinampalatayanan at tinanggap si Kristo, siya ay magkakaroon ng mga sumusunod. Siya ay mapagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Siya ay magiging anak ng Diyos. Siya ay patatawarin sa lahat ng kasalanan. Siya ay hindi nahahatulan. At ang panglima, hindi na siya makakaranas ng kamatayang spiritual. Siya ay mapagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa sinabi sa banal na kasulatan, at ito po ang mga sumusunod na batayan. Sa John 3:16 ay ganito ang nasulat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 10, chapter 10, verse 28 ay sinabi naman ang ganito, I give them eternal life, and they shall never perish, and no one will snatch them out of my hands. Yan po ang sinabing batayan na magkakaroon ng pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ayon po sa John 3:16 at sa John 10:28. Darako na po tayo sa pangalawa. Siya ay magiging anak ng Diyos. Ayon po sa sinabi sa John 1:12 ay ganito, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. So sinasabi po sa John 1:12 ay ang lahat lang ng nagsitanggap ang pinagkalooban niyang
magkaroon ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yun po yung pangalawa. Yung pong pangatlo, siya ay patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 17 ay ganito, at ang kanyang mga kasamaan at kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang ibig pong sabihin ng di na aalalahanin, nilimot na po niya. Pag nilimot, ibig sabihin na pauwi na ang mga kasalanan ng mga taong sa kanya'y tatanggap at sasampalataya. Sa number 4, siya hindi na hahatulan. Ano po ang sabi sa Roma chapter 8 verse 1? Ngayon nga'y wala ng hatol sa mga na kay Kristo. Kung ikaw po ay na kay Kristo na, dahil tinanggap mo siya at sinampalatayanan mo kanyang pangalan, ikaw po hindi na mapapasailalim pa ng paghatol ayon po sa Roma chapter 8 verse 1. At ang panglima, hindi na siya makakaranas ng kamatayang spiritual. Yan po ang sinabi sa Efeso 2:1. At ganito ang nasot, nung unay patay kayo dahil sa kasalanan, pero nung sumampalataya tayo sa Kanya, nung sumampalataya tayo, nakasama tayo sa resurrection ni Jesus. So we are reborn spiritual and hindi na tayo kailanman mamamatay spiritually. Ang mamamatay na lang po sa atin ay ang ating lupang katawan, ang ating pong espiritu ay buhay na magpakailanman. Nung nabuhay po si Kristo, nung po siya nag-resurrect, tayo po ay na-reborn spiritually at tayo kailanman hindi na mamamatay. Basta po tinanggap natin at sinampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kapatid, kaibigan, yan po ang 5 nabanggit na mapapasa tao once tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso at buhay. Iyan ay ilan lamang sa napakaraming magagandang bagay na matatanggap nila sa sandaling sila'y nanampalataya at tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Kapatid, kaibigan, ano naman ang naghihintay sa mga taong ayaw sumampalataya at ayaw tanggapin si Kristo sa buhay nila? Narito naman ang mga consequences. Una, sila ay may hatol na. Kung ang mga tumanggap po at kumilala sa Panginoon ay hindi nahahatulan, ang mga tao namang nag-reject at hindi kumilala at tumanggi kay Kristo, sila po'y hinatulan na. Ayon po yan sa John 3, chapter 3, verse 18 hanggang 19. At ganito po ang nasulat. Ang sumasampalataya sa Kanya'y hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya'y hinatulan na. Ano po ang sabi? Hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa Panginoon ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ay ang kahatulang na parito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So pumunto na po rito ang ilaw, yun po ay si Kristo, pero hindi po tinanggap ng tao at mas gusto pa mamuhay sa kadiliman. Kaya nga po ang sabi, sila'y hinatulan na,
Hindi dahil sila'y nagkasala, kundi sa kanilang pagtanggap kay Kristo. Doon po sila hinatulan. Yun po yung unang consequence kapag ang tao ay nireject si Kristo sa kanilang puso at buhay. Pangalawa pong consequence, ang puot ng Diyos ay isa sa kanila. Ang sabi sa John chapter 3 verse 36 ay ganito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. Yun po yung pangalawang consequence sa sandaling ang tao tumanggi at nireject ang ino-offer na kaligtasan ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ni Kristo. Ang puot po ng Diyos ay sa kanila. Pangatlo, sila'y parurusahan ng walang hanggan. Ang mga tao pong ayaw tumanggap, ayaw kumilala at nag-reject kay Kristo ay sila'y parurusahan ng walang hanggan. Ayon po yan sa natala sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9 na ganito ang sinabi, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His power. So ano po ang sabi? He will punish those who do not know God. Hindi po kumilala sa Diyos, hindi sumunod sa gospel ng Panginoong Hesukristo. Sila ay parurusahang walang hanggang pagkawasak and shut out from the presence of the Lord. Yan po ang sabi. Sa Mateo 25:46 ay sinabi naman ang ganito, at ang mga ito'y mga paruroon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga taong matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ang tao pong matuwid ay naging matuwid hindi dahil sa kanilang sarili, kundi sila'y matuwid dahil tinanggap nila si Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay napa sa kanila. Kaya po sila'y itinuturing na matuwid sa paningin ng Diyos dahil po si Kristo ang nagbigay ng katuwiran sa kanila na nagsabing si Kristo na walang kasalanan ay namatay para sa iyo, sa iyong mga kasalanan, upang sa pamamagitan nito'y magkaroon ka ng katuwiran sa kanyang kapangyarihan. Hindi makakapasok doon ang sinuman sa tinatawag na the Holy City, hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At yan po ay sinabi sa Revelation 21:27 at ganito ang nasulat, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kung hindi yaon lamang mga nasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. At ang sabi pa po sa Revelation chapter 20:15 ay nagsabi naman ng ganito, and whosoever was not found written in the book
of life was cast into the lake of fire. Yun po ang sinabi. Ang sinumang pangalang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa naglalawang apoy. Yan po mga kapatid kaibigan ang consequences ng mga taong hindi tatanggap kay Kristo at magre-reject kay Kristo. Sila po'y hinatulan na ang puot ng Diyos ay sa kanila. Sila'y parurusahan ng walang hanggan at hindi makapapasok doon ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Kapatid kaibigan, na pag-alaman na natin at natalakay na natin ang mga kahinatnan sa dalawang pwedeng pagpilian ng tao ayon sa ating pinag-aralan sa mga salita ng Diyos sa Biblia, na kadepende sa kung ano ang pipiliin ng tao. Kapatid kaibigan, bago ako tuluyang magwakas sa pagtalakay ng paksang ito, nais ko lamang ulitin, basahin ang dalawang pwedeng pagpilian ng tao na sampalatayanan at tanggapin si Kristo. Pangalawa, tanggihan ang ino-offer na kaligtasan kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung dalawang choices. Tanggapin si Kristo o tanggihan si Kristo, at ang mga consequent pong nabanggit ang sa mga tao itatanggap. Sila po sa mga kahinatnan ng pagtanggap kay Kristo, sila po ay pagkakalooban ng walang hanggang buhay, mapapabilang sa pamilya ng Diyos, mapapatawad sa lahat ng kasalanan, hindi nahahatulan, hindi na makakaranas ng kamatayang spiritual. Yun po yung mga pribilehiyo or kahinatnan ng mga taong tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang mga kahinatnan naman ng pagtanggi kay Kristo, sila'y sa ilalim sa paghatol. Ang puot ng Diyos ay sa kanila. Sila'y parurusahan ng walang hanggan, hindi makakapasok doon sa bayang banal at itatapon sa lawang apoy. Kapatid kaibigan, hangad ko sana ang tamang desisyon ng pagpili mo para sa buhay mo, at ang desisyon ng pagpili ay ngayon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa ngayon po ang panahon ng pagpili sa iyong buhay. At ang dalawang pagpipilian, ikaw rin naman ang pipili, hindi ang ibang tao para sa iyo, para maiwasan ang epekto ng pagpili ng negatibong kahihinatnan. Kasi kapatid kaibigan, pag tayo po ay namali ng pagpili at namali ng desisyon sa ating buhay, alam naman po natin ang mga negatibong epekto ng maling pagpili. Kaya kapatid kaibigan, hingin natin ang tulong ng Panginoon na i-guide tayo at bigyan tayo ng tamang kaisipan, wisdom, upang mapili natin ang tama sa ating mga buhay, at huwag nating pagsisihan pagdating ng araw, at ito'y magagawa lamang natin sa tulong ng Panginoong Diyos na makapimili ng tamang pasya para sa ating buhay. Kung iyan ang gusto mo, ako ay mananalangin. Sumabay ka sa maikling panalangin sa gabing ito, ng panalangin ng pagpili at pagtanggap sa ino-offer ng Diyos na kaligtasan para sa iyo. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo sa gabing ito, kung ang sino mang nanunood
ng bidyong ito, Panginoon, at gusto niyang magpasya sa kanyang buhay na piliin ka, tanggapin ka niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Tulungan mo siya, Ama, gabayan mo siya, Ama, sa kanyang sarili, sapagkat hindi niya ito kayang gawin sa kanyang sarili, kundi ikaw rin naman ang tutulong sa kanya upang makapagpasya at pumili ng tama para sa kanyang buhay. Pangtulungan mo sino mang nanonood ng bidyong ito, i-guide mo sila, Ama, at bigyan mo sila ng wisdom, at sa tulong mo ay makapagpasya sila ng tama para sa kanilang buhay, para kung dumating ang panahon, hindi sila makakatanggap ng mga negatibong kahihinatnan ng maling pagpili, dahil tinulungan mo silang pumili ng tama para sa kanilang buhay, at iyon ay ang tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Hinihingi po namin ang bagay na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa gabi ito sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo, ako ay magtatapik muli ng panibagong topic na i-upload sa video. Pagpalain, gabayan, ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog, upang bigyan kapahingahan ang pagod lalupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.